Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Praise the Lord! Purihin ang ating Panginoon sa umagang ito, sa ating muling morning devotion. Pero masarap siguro ay umawi tayo sa Panginoon at sabay-sabay tayong magpuri sa umagang ito sa ating Panginoon. Pusong dalisay. Napakasarap awitin ito. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong itinitibok na ika'y parangalan. Handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, handog ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. O purihin ka, Panginoon, sambahin ang iyong dakilang pangalan.
Amen, amen, amen. Praise the Lord. Sarap umawit sa Panginoon. At patuloy po tayo sa atin pong pagbubulay ng salita ng Panginoon sa Isaiah chapter 44, 2-3. Sabi po ay, Akong si Yahweh, ang sayo ay lumalang. Tinulungan na kita mula nang ikaw ay isilang. Huwag kang matakot, ikaw na aking lingkod, ang bayan kong minamahal. Verse 3, Aking ibubuhos ang saganang tubig sa uhaw na lupa. Sa tuyong lupa, maraming batis ang dadaluyin. Ibubuhos ko sa iyong mga anak ang aking espiritu, at ang mga liping susunod sa iyo ay pagpapalain. Purihin ang pagkakabasa ng kanyang salita. Mga kapatid, sa mundo ngayon na puno ng pangamba, takot at espiritual na pagkatuyot, ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng katiyakan na hindi niya tayo pinababayaan. Ito yung sinasabi sa ating binasa sa Isaiah na pinapaalala ni Yahweh na mula pa sa ating kapanganakan, hawak na niya tayo sa kanyang kamay. Ang kanyang pangako, ibubuhos ko ang aking espiritu sa iyong mga anak. Ito ay paalala ng katapatan ng Diyos sa kanyang bayan. Sa bawat isa sa atin, lalo na sa panahon ng kahinaan at pag-aalilangan. Tingnan natin ang talata upang mga puntos upang mabulay-bulay natin ito. Sabi ng verse 2, Akong si Yahweh, ang sayo ay lumalang. Tutulungan na kita mula nang ikaw ay isilang. Kapatid, ang Diyos ang ating may likha at tagapagtanggol. Bago man natin siya kilalanin, kilala na niya tayo. Siya ang lumalang sa atin. At mula pa sa simula, tinutulungan na niya tayo. Sa gitna ng kahinaan, may lakas tayong matatanggap mula sa Kanya. Sabi nga ng Jeremiah chapter 1 verse 5, bago ka pa ipaglilihi, kilala na kita. Wala tayong may tatago sa ating Diyos. Wala tayong maipagmamalaki sa Diyos. Kilalang kilala niya tayo. Sabi doon, mula pa sa paglilihi ng ating ina, kilala na kita. Sabi ng awit 46 verse 1, ang Diyos ang ating kanlungan at lakas, handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Kapatid, si Yahweh ang lumalang sa atin. Mula pa nililihi pa lang tayo ng ating mga magulang, kilala na tayo. Ikalawa ay sabi sa 44:2, letter B, huwag kang matakot, ikaw na aking lingkod, ang bayan kong minamahal. Ang takot ay natural lang sa atin. Sino ba naman ang hindi natatakot? Natural lang yon. Lalo na kapag nakakaranas tayo ng krisis. Ngunit itong talatang ito, tinitiyak ng Diyos na hindi lang niya tayo lingkod. Tayo ay minamahal niyang bayan. Tayo ay may espiritual na integridad sa Kanya. Mahal na mahal niya tayo. Kaya sabi nga ng talata, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. At ang pagmamahal ng Diyos ay ipinamalas niya sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak. Sa Kanyang pagkamatay sa cross, inialay niya ang Kanyang sarili para sa akin, sa iyo, sa lahat ng tao upang tayo ay hindi mapahamak. Sabi ng Isaiah 41 verse 10, Ako ay sumasayo, huwag kang manglupaypay, ako ang iyong Diyos. Kapatid, sa panahon ng krisis, sa panahon ng problema, sa panahon ng pagsubok sa ating buhay, sabi ng Isaiah, sumasa iyo ang Diyos. Kaya bibigyan niya tayo ng kalakasan. Sabi doon, huwag kang manglupaypay,
ako ang iyong Diyos. Ang Diyos natin ang nagbibigay ng kalakasan sa ating buhay. 1 Peter chapter 2 verse 9, kayo'y isang lahing hinirang, mga pari ng hari. Mga lingkod tayo ng Diyos. Siya ang pumili sa atin, hindi tayong pumili sa Kanya, kapatid. At hindi mali ang pagkapili ng Diyos sa iyo, sa akin. Perfect time nang tayo ay piliin ng Diyos. Kaya sabi doon, huwag kang matakot, ikaw na aking lingkod, ang bayan kong minamahal. Purihin ang ating Panginoon. Mahal na mahal niya tayo. Kaya nga po, sabi doon, anumang problema, anumang pagsubok, huwag tayong matakot. Natural lang yon. Ngunit, kasama natin ang Diyos. Ikatlo, sa talatang yon ay sabi doon, 44 verse 3, sabi doon, ibubuhos ko sa iyong mga anak ang aking espiritu at ang mga liping susunod sa iyo ay pagpapalain ko. Wow! Purihin ang Panginoon. May pangako ang Diyos sa atin. Ibubuhos sa ating mga anak ang kanyang espiritu. Praise the Lord! Ang ating mga anak ay mararanasan din nila ang gabay at pagpapala ng Diyos. Sabi doon, at siya ang magpapala sa ating mga susunod na saling lahi. Wow! Napakasaya, napakaganda. Pagkat tayo naniniwala sa darating na panahon, ang mga susunod nating lahi ay lubusan niyang pagpapalain, iingatan. Salamat sa Diyos. Hindi lang tayo pinagpala ng Diyos, maging ang ating mga anak, ang mga susunod na henerasyon. Ito ay patunay na ang pagpapala ng Diyos ay hindi pansamantala, kundi panghabang buhay. Kaya nga sabi doon sa Joel chapter 2, 28, sa mga huling araw, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Gawa 2:39, ang pangakong ito ay para sa inyo at sa inyong mga anak. Praise the Lord! Ngayon pa lang, kiniklaim ko, tinatanggap ko ang pangakong yun ng Panginoon na ang mga susunod nating lahi ay makararanas ng paggabay ng Diyos at pagpapala mula sa Kanya. Kaya, mga kapatid, sa gitna ng ating spiritual na pagtuyot, ang Diyos ay nagbibigay buhay sa mga panahong tayo nauuhaw sa pag-asa, kapayapaan, direksyon. Tandaan natin, may bukal ng Espiritu Santo na handang ibuhos sa ating mga puso. Ang Diyos na lumalang sa atin, ang siya ring nangako ng buhay na walang hanggan para sa atin at sa ating mga anak. Huwag tayong mawala ng pag-asa, tayo'y kanyang minamahal. Praise the Lord! Purihin ang ating Panginoon. Sa umagang ito, nawa ang pagpapala ng Diyos ay maranasan natin sa buong maghapon at sa ating pamilya at sa buong congregation na ating kinabibilangan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat sa iyong katapatan at walang hanggang pagmamahal sa amin. Salamat sa paalala na kami ay iyong nilalang, tinulungan, mula pa ng simula, mula pa sa aming pagkabata, o mula pa nang kami ay pinaglilihi ng aming mga magulang. Turuan mo kaming huwag matakot at patuloy na magtiwala sa iyong mga pangako. Panginoon, sa mga oras na nakakaranas ng karamdaman, paghihirap, dalangin ko, Panginoon, patuloy mo po silang gabayan. Ingatan, bigyan ng kalakasan, pagpalain sa anumang kanyang pangangailangan. Mayroon ka pong pangako sa amin. Sabi mo, Panginoon, sino mang naparito ka upang kami ay magkaroon ng isang buhay na ganap na kasiyasiya. Kaya, Panginoon, ito yung aming pinangahawakan ng bawat sa amin.
ay makararanas ng iyong pagkilos at gabay at patnubay sa bawat isa sa amin. Panginoon, punuin mo kami ng bagong pag-asa, bagong sigla, at bagong pananampalataya. Ito po ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.